finish yung natira nating session from the previous prelims, no? Yung nahuli, itong konti FGH na lang yung natitira. So tatapusin lang natin to, then you are all goods to go for this day. Then on next meeting, face-to-face po tayo for the checking ng ating pong exam and also for the discussion of the next topic po. No, so the first half of our meeting next week, so we will be checking your examination, then we will be recording as well. Then afterwards, we're going to have the discussion for pressure and hopefully discussion for hydrostatics naman. So I will be now starting the recording. So if you have any issues on the recording or you don't want to be recorded, you may now leave the meeting room, but right now I am currently recording our meeting. Uy, sala pala. Ano, tara? Uy, iba yun, sir. Ay, ano ba mag-recording? Okay, so first we're gonna talk about first we're gonna talk about surface tension. When we say surface tension, parang napahapyawan na naman natin to previously, that surface tension is the tendency of the liquid surface to shrink into minimum surface area possible. It allows the surface of a liquid to resist an external force acting like a stretched elastic membrane or the skin. So, previously, nung tayo nag-usap with regards to fluids, we talk about the particle, the movement, the arrangement. Right now, we're gonna look on its molecular explanation. No. So to understand the surface tension, we must look at the forces acting on individual molecules. So we have, let me draw it po. Okay. So we have here, the glass is half empty. Uy, iba yun, sir. Okay. Napanood niyo na ba 'yan, yung The Glass is Half Full? Okay, so meron po ako ditong glass, 'no? Glass 'yan, okay. So may glass si sir dito na may lamang tubig. Imagine niyo may tubig sa loob, okay? Ngayon yung molecular, yung particle arrangement niya, sabi natin kapag po particle arrangement, the particles are far from each other but not very far from each other. So closely close and closely far. Pero pag pinag-usapan natin yung molecular arrangement nila, so si molecules yan, syempre katulad lang din naman po nung arrangement ng kanyang particles. But if you could remember, yung particles, ang aim niya ay atakihin ang surface. When it comes to molecules, we have what we call as our molecular force. Okay? Itong si molecular force, ang goal po ni molecular force naman ay yung tinatawag nating bonding. No? So bonding. So ano pong ginagawa natin sa bonding? For example, sa water po, meron tayong one moment po, hahatso lang ako. Okay po. So sa bonding po, uh, example natin yung H2O or yung ating water. If you could see, if you could remember nung tayo ay nag-chemistry or siguro nung high school, no? So tinuro sa atin na ito ay mayroong one molecule of oxygen and two molecules of hydrogen. No, meron sila ay nagdidikit, no? Yun yung tinatawag nating bonding. So pagdating dito, dahil nga ito ay molecules of hydrogen and oxygen itong lahat, ang ginagawa ng kada isang molecules ay hihilahin niya yung kapitbahay niyang molecules para magkaroon sila ng bond. Ibig sabihin, let me go red, ito, hihilahin niya ito at hihilahin niya ito. Naghihilahan sila ngayon. Hilahan, 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 hilahan. But
The thing is, kapag hinila ni taas si baba ay hihilahin si taas. Pag hinila ni taas si gilid ay hihilahin si taas. The same goes with other sides. Naghihilahan lang sila. Ibig sabihin, nagkokontrahan or if they are providing equal force to each other, they become is static. No? Or they are at rest po. Ibig sabihin, there is no movement at all doon sa kanilang hilahan. Nangyayari ang ating bonding kapag tayo ay merong same matter na pinag-uusapan. Ngayon, the problem is on this upper head or upper part. Si upper part na to, hihilahin niya yung mga nasa baba. Hihilahin din siya nung nasa baba. So, i-equal lang yon. Yung nasa gilid, maghihilahan lang silang dalawa. Hilahan, hilahan, hilahan. The problem is, when it comes sa taas, may air, ito yung fluid natin or yung ating liquid. Ngayon, mahihila ba ng molecules ni liquid yung molecules ni air? Hindi po. Dahil magkaiba na sila ng chemical components. Hindi sila basta-basta nagkakaroon ng bonding. So, anong nangyayari? Sa halip na may enough na may force na kokontra, pagdating dito sa taas na naghihila siya, wala nang kokontra. Ibig sabihin, wala siyang mahilang molecules sa taas. Anong gagawin ngayon ng molecules ng tubig na to? Dadagdagan niya yung pwersa papunta doon sa gilid. Pag nadagdagan ang pwersa papunta sa gilid, doon tayo nakaka-create ng tinatawag po nating film. At itong film na to, this is the reason for our surface tension. Kaya siya tension, may hilahan na nagaganap, no? Kumbaga, let me draw human. Yan. May hilahan na nagaganap dyan. Ibig sabihin, nagkakaroon dito ng interacting force or intermolecular force between the molecules. And the tension they created is now creating what we call the film. Itong film na to ay yung band ng forces. No? At itong film na to ay merong certain na haba or length. Meron po siyang length. Okay? So si length na to, I'm sorry. So si length na to, kapag kunwari naglagay tayo ng karayom, no? Naglagay ng karayom or naglagay ng isang ng isang malapad na object or super nipis na object, yung force exerted by that object towards this intermolecular tension, yun yung tinatawag nating force in every unit length, that is our surface tension. At si surface tension po, one moment, surface tension. At si surface tension ay represented ng force all over our length. No. So inside the bulk, a water molecule deep inside the liquid is surrounded by other molecules on all sides. The cohesive forces pull it equally in all directions, resulting in net forces of zero, katulad ng explain ni Sir. At the surface, a molecule of the surface has neighbor only below to its sides. There are no liquid molecules above it to pull upward. Consequently, it experiences a net inward force na nakapag-create tayo ng tinatawag nating surface tension. So the forces involved sa surface tension, ang forces involved daw po sa surface tension ay yung tinatawag nating cohesive at saka po adhesive forces. Ayan. Pag sinabi nating cohesive, the term cohesive could be easily defined as unity. No, kaisahan. Ibig sabihin, it is the intermolecular attractive force between the same matter or molecules. Ayan. While pag sinabi nating adhesive forces, adhesive ang term natin, kumakapit. So kapag kumakapit po,
Therefore, adhesive forces are the forces between or the molecular forces between different matters po. Ayun. Between different matters. Para mas madali nating maunawaan, so sample natin ay magtingin kayo diyan ng inyong mga bote or kahit anong lalagyan. Kung mapapansin niyo, yung level ng tubig hindi naman po laging ganito. Mahirap kayong makakakita ng ganyang tuwid. Ang makikita natin kapag level ng tubig ay nakaganyan. No, nakabaliko or naka-curve. Bakit? Dito pumapasok yung tinatawag nating cohesive at adhesive forces. Itong si fluid natin ay merong katangian. So meron siyang cohesive and adhesive forces na inert sa kanyang sarili. Pero ang pinag-uusapan ngayon, alin ang mas lamang? Si cohesive ba or si adhesive? Pag daw po lamang si cohesive, kesa kay adhesive, kesa kay adhesive force, ang gagawin po ni fluid ay magkukumpul, kumpul, 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 kumpul siya bago siya dumikit dun sa surface na meron siya. So, ang mangyayari, yung umbok na ganito ay nagiging ganito. Nagiging concave. Pag concave, mas mataas yung cohesive forces. Ibig sabihin, sabi ni molecules ng tubig, sa halip na dumikit ako dito sa lalagyan ko, didikit na lang ako doon sa sarili ko. So that is cohesive forces. Kung kayo po dati ay nilagnat na at nakagamit na kayo ng thermometer na mercury thermometer, if you could look on the of a mercury thermometer, ito si mercury thermometer, sa loob po niyan siyempre may mercury kaya nga siya ay mercury thermometer. At yung mercury thermometer po kung mapapansin niyo, papaganon po yung level ng kanya pong mercury sa loob, pataas. Kasi si cohesive ng molecule ay mas mataas kumpara kay adhesive forces ng molecules. Paano naman kapag ang mas mataas ay ang ating adhesive force? Pag si adhesive force naman po mas mataas, dito nangyayari yung katulad ng simpleng sinasabi ni Sir kanina, na pa-convex naman po yung ating pong fluid. Pag sinabi natin pa-convex, ibig sabihin, ang gagawin ni molecules, nakita niya, di ba itong molecules, mas madikit siya papunta sa ibang material, papunta sa gilid, kumpara magdikit-dikit siya sa kanyang sarili. Ibig sabihin, yun yung tinatawag na adhesive is greater than cohesive. So, ito yung kalimitan na nangyari sa simpleng tubig, sa oil, sa juice, no? Mas mataas yung adhesive forces or pagdikit niya sa another material kumpara sa pagkukumpul-kumpul nila sa kanilang sarili. So, bakit ito mahalaga? Mahalaga to kasi this predicts kung bakit din tayo nakakagawa ng tinatawag nating bubbles. Yung nasa Batang Quiapo. Huy, si Bubbles! Iba na alawi yarn. Okay. So si Bubbles po, one moment po ulit. Ayan, pasensya na po, medyo masama ang siko ni Sir. Hatcho ako ng hatcho. Wait lang po. Okay. So kung mapapansin nyo si Bubbles, pagdating dito, no, si Bubbles meron po siyang molecules ng fluid sa loob. May molecules ng tubig. Okay? So, anong gagawin ni molecules ng tubig? Maghihilahan sila, 'di ba? Hilahan, hilahan, hilahan. Pero pagdating dito, ang katapat na niya dito ay air, ibig sabihin wala nang hihilahin na molecules yung tubig natin sa labas. Okay?
So anong gagawin niya? Ang gagawin niya, hihilahin niya yung tubig sa loob hanggang makaka-create sila ng film. At yung film na yun yung nagdidikta bakit tayo nakaka-create ng mga droplets. Droplets of water. No, bakit minsan nakakakita tayo may mga sa umaga may mga dew, no? Yung dew, yung morning dew or morning na morning yung sa umaga yung anong Tagalog doon? Yung may tubig sa mga halaman, may Tagalog term yun, di ko maalala, sorry. May Hamog sir, ang tawag po dun. hamog, yun, batang hamog nga pala ito kaya alam niya. Thank you so much pare. Thank you, idol. May hamog, no? Kita natin yung hamog kasi because of surface tension. Pero, pagdating po natin kay bubbles, no, pagdating natin kay bubbles, kanina si hamog, purong tubig yung nasa loob. Purong tubig ang nasa loob. Pero pagdating kay bubbles, hangin yung nasa loob, hangin yung nasa labas, ito lang po yung tubig natin. Ito yung tinatawag nating soap film. No, ito lang yung tubig na part ng ating um, bubbles or nung soap film. Therefore, pagdating dito, dalawa ngayon yung nagiging film natin. Yung film ng tubig sa pagitan ng tubig at ng air inside at film ng tubig at ng air outside. Therefore, yung film natin dito ay nagiging dalawa. Samantala dito sa simpleng droplet, yung film natin ay iisa. At dyan din po, papasok yung ating tinatawag na, nasan yun? Ito, later to. Dito muna tayo. So, kanina, dito, sige, balik na, dito na. So, liquid droplet, para makuha po yung pressure inside, ginagamit natin yung ating surface tension formula na dinidivide lang po natin into the radius of the droplet. Pero magkaiba po sila ng formula pagdating kay soap bubble. Kasi nga, yung number of surfaces or yung film na na-create po ni soap bubble ay dalawa. Therefore, meron po tayong multiplier pang 2 pagdating natin kay soap bubble. So kanina binanggit ni Sir na sa surface tension, denoted po pala siya ng ating gamma, pero malilito kasi tayo pag nag-gamma ulit tayo kasi gamma natin ay specific density. So better yung y, no? Y plus lagyan na lang natin ng SF is equal to force all over length. So y nilagyan lang natin ng SF para hindi tayo malito sa gamit nating symbol na kasi pares silang naka-gamma. Force all over length po. Ano po si force? Force is, sa SI ay naka-Newton, si length ay naka-meter. So that is Newton meter po. And Newton meter daw po ay equivalent lang kay Joule in every meter squared. So bakit po equal lang siya kay Joule in every meter squared? Ano ga pong unit ni Joule? Joule is Newton meter while over meter squared makansel lang po so magiging Newton meter pa rin po. So they are equal po. So wag malilito lalo pagdating natin sa problem solving sa exam no. Marami si sir na conversion. Madali yung exam kaso maraming conversion po. No. Okay. So, going back, so cohesion is the same substance yung pinag-uusapan, while adhesion ay different substance ang pinag-uusapan. Pag mas mataas si cohesion kaysa kay adhesion, gumagawa tayo ng convex shape. Pag mataas si adhesion kaysa cohesion, gumagawa tayo ng concave shape. So, convex, papaganon, concave, pa letter U naman po. Again, formula po ng surface tension is force all over length. Then para makuha naman po natin yung pressure inside the bubble or the pressure difference, gumagamit tayo ng tinatawag nating Young-Laplace equation. Which Young-Laplace equation is equal to delta or the change in pressure is equal to yung ating surface tension all over our R. Pero kapag daw po soap film, so 2 times yung ating surface tension all over R. Nagkakaroon lang tayo ng multiplier 2 kasi yung surface po natin ay dalawa na po.
Okay? So pag cylindrical naman, ibig sabihin ito'y perfectly circle, so yung multiplier na 2 naman po ay nawawala. So wala na po siyang multiplier na 2. No? So buo na siya. Kanina, ito, itong droplet, yan, liquid droplet, ito po ay kalahati lang, ganyan lang. Okay? Si soap film, ganyan lang, pero air ang ilalim, air din ang ibabaw. Pero pagdating natin kay circular or liquid jet or cylindrical, isang buong bilog na po siya. Kaya wala nang multiplier na 2. Kumbaga siya ay buo na po. Maliwanag po? Maliwanag paga po? Ayun, thank you so much. For the capillarity action naman po tayo. So, um, the capillarity is the rise or depression of liquid in small diameter tube immersed in the liquid. This occurs due to the battle between cohesion and adhesion. If you could remember kanina, di ba sabi ni Sir, kunwari ay ito, yung sa tubig natin, yung si capillarity rise po natin, yun ay yung, ibahin natin yung color para kita nyo. 'Di ba ito yung fluid natin, 'di ba? No, si capillarity rise po ay yung height nito. Yun yung tinutukoy dito sa formulang to. Kapag hiningan tayo, ano yung capillary rise ng fluid na to with this data, gagamitin lang po natin yung formula ng height. Height is equal to 2y dalawa at 2 times yung atin pong dahil kalahati lang to, so kaya may multiplier ng 2, yung ating y na to, that is the surface tension, cosine theta. Ano po yung theta? Si theta po ay pinoprovide. No, depende kung ano yung pinag-uusapan nating magkahalong material. For example, ang magkahalo po natin is water at si glass, siya po ay 0 degrees. No, so cosine theta is equal to 1. For example naman po ay si mercury at glass, yung theta po natin is 130 degrees. No? So cosine 130 is negative, indicating a depression or a drop. So huwag mag-alala dahil si theta po ay ibinibigay. I think ito po ay nasa exam nyo, multiple choice. No, ano daw po ang uh, angle ni water at glass or contact angle ni water and glass divided by density multiply to gravitational pull multiply to the radius. Radius ng ano po? Radius ng ating pong tube or nung ating container. Bakit ito mahalaga? Kasi pagdating natin sa ating pong experiment, ipapakompute ko sa inyo yung capillary rise din niya. Gusto ko ma-identify nyo ano yung capillary rise nung isinalin nyo pong fluid doon sa ating container. Pero baka tsaka pa tayo makakapag density tower kapag po natapos natin ang hydrostatic po na discussion. No, kasi pa-priority muna natin yung kasama sa exam kasi pwede naman tayong mag-conduct ng experiment kahit after pa nung ating mismong exam. No, nung midterms. So priority muna natin ang discussion. Okay? So this is the formula for our capillary rise. So para mas ma-appreciate natin, let's try solving a sample problem po. Ayan. So dito, sabi po, a soap film is formed on a rectangular frame of length 0.05 meter dipping in soap solution. So parang sinawsaw po yung isang bakal na butas yung gitna no sa isang soap film. The frame hangs from the aim of balance. An extra mass of 3 times 10 raised to negative 4 kilograms, so 0.00003 kilogram, must be placed in the other pan to balance the pull of the film. Calculate the surface tension of the soap solution. Ano lang ang pinapakalculate sa atin? Surface tension. Ano po bang formula ng surface tension natin? Formula of surface tension is equal to force all over length. Kaso, the problem is the soap film. Ang pinag-uusapan natin ay soap film. Pag soap film, ilan ang nagagawa nating surface? Dalawa. Ilan ang magiging length natin? Dalawa po.
Kaya yung ating formula ay may multiplier na 2 kasi soap film yung ating pinag-uusapan. So the length is equal to 0.05 meter, the mass is 3 times 10 raised to negative 4 kilogram, and we have a gravitational pull na standard naman po na 9.81 meters per second squared. Dahil nga force all over length, kailangan natin makakuha ng force. Paano natin makukuha yung force? That is simply mass times the gravitational pull. Ano po ang mass natin? 3 times 10 raised to negative 4 kilogram po. Ano naman yung atin pong pull or gravitational pull? That's 9.81 meters per second. I-divide lang natin sa dalawang length natin na 0.05 meters times 2 and we could already obtain our surface tension volume na 0.02943 Newton per meter po. Ganun lang siya kadali. No, parang substitution lamang din naman po. Meron pa ba dito? Reynolds number na ito ay okay. So any question po for our surface tension, capillary action, cohesive and adhesive forces? Okay. So let's now proceed with our flow behavior. So si flow behavior naman po, fluids can be in different regimes. Now, depending on their velocity and the size of the system, the flow can be categorized. So for this, meron po tayong Ayan. For this, meron po tayong laminar, turbulent, and transitional flow. Pag sinabi nating laminar, so smooth orderly flow that occurs at lower velocity. Pag turbulent naman po, that is chaotic, irregular flow that occurs at higher velocity. Pag transitional flow, it's a mixture of laminar and turbulent flow naman po. So si Reynolds number po ay ginagamit natin to dictate or to identify if a flow is in laminar, turbulent, or transitional. So paano po ba na-create or paano po ba nabuo itong si Reynolds number? Dati po isang araw nag-experiment si Reynolds. Meron po isang malaking tube siya na may nadaloy pong tubig sa loob. Yung daloy ng tubig sa loob ay nakokontrol po ni Reynold. No, kaya niyang pabilisin, pabagalin yung tubig sa loob. Ngayon naisipan niya, maglagay nga ako dito ng ink. Nagpatak siya dito ng continuous na pagpatak ng ink, tapos binagalan niya yung flow ng tubig. Binagalan niya yung andar ng tubig. Napansin niya nung mabagal ang andar ng tubig, yung ink po na humalo dun sa tubig ay gumawa ng straight line sa gitna. At yun yung tinawag natin bilang laminar flow. Tapos naisip niya, laksan ko kaya ang velocity. Nung nilaksan niya ang velocity ng tubig, yung ink na kaninang diretso lang na nadaloy ay naging karibok na po, or other term natin ay chaotic, or tinatawag natin bilang turbulent flow. So sabi daw po natin, kapag daw po ang Reynolds number is greater than 2,000, therefore it is less than 2,000, therefore it is laminar. Pero if Reynolds number is ba't baliktad yung aking sulat? Yan. If Reynolds number is less than 2,000, that is laminar, and if it is greater than 4,000, that is turbulent. Yung sa pagitan naman po nitong dalawa, that is what we call as our transitional flow po. Transitional flow. No, transitional flow. Kung meron po kayong electric fan dyan sa inyong mga katabi, no, sa tabi ninyo ngayon right now. So si electric fan po, if you could notice kung ito po yung LC natin na electric fan, ito yung harapan ng electric fan, so ito yung likuran. 1, 2, 3. Okay. So nandito yung hangin. Kung kayo po ay na may electric fan dyan, pakiramdaman nyo yung likod ng electric fan, it is always creating laminar flow.
No, mabagal, banayad, tuwid ang hangin. Pero pagdating po sa harapan ng electric fan, it is creating turbulent flow. Bakit? Kasi if you could also notice, yung nasa harapan ng electric fan providing higher velocity. Higher velocity. While yung nasa likuran ay lower velocity. At yung nasa pagitan nila, yun yung tinatawag nating transitional region. Ay sir, paano po ba natin kinocompute ang Reynolds number? Paano natin siya kinukuha? Reynolds number is known to be a empirical, hindi ko alam kung tamang spelling ko, empirical, parang may H yun, empirical formula. When we say empirical formula, it is obtained through multiple and various experimentation. Hindi katulad ng ibang formula that could be derived through derivation, integration, no, or higher mathematical orders. Pagdating kay Reynolds number, it's an empirical formula or a formula that is specifically obtained through experimentation. So empirical formula po, Reynolds number is equal to mu, ay density pala, sorry. Reynolds number is equal to density, multiply to velocity, multiply to diameter. Anong diameter? Inner diameter lagi ha. Baka may madaanan. So that is inner diameter divided by mu. Ano po ang mu? That is our dynamic viscosity. Sir, ano naman pong unit? Ito po ay density, velocity, diameter, at yung ating dynamic viscosity. Sir, ano naman pong unit, no, ng ating Reynolds number? Reynolds number is unitless po. Kasi siya po ay nagdidikta lang kung laminar, turbulent, or transitional. Bakit din siya naging unitless? Ano pong unit ng density natin, that is kilogram in every meter cube. Ang velocity po natin, that is meter per second po. Meter per second. Si diameter po natin, that is meter squared po. Then, ibig sabihin, ang dynamic viscosity po natin, that is Pascal second. Ang Pascal po natin ay, ano nga si Pascal natin? That is Newton per meter squared second. Tama? Okay, Newton per meter squared second. Tama ka nga. Di ba ang ating dynamic viscosity ay Pascal second? Pascal second. Okay. So, kung ito, meter cube, so cancel. May kilogram, second sa taas, naka per second, dito naka second. So, matitira dito ay kilogram, second, Pascal, second. Pag itinaas to, and 1 over magiging second squared, si Pascal ay equal kay, Pascal ay, baka ko'y mali, Newton per meter squared, tama nga ba? Pa-confirm guys, tama po ako. Kinabahan lang ako. So kilogram per second over Newton per meter squared second. Si Newton po ay equal po kay kilogram meter per second squared. May matitirang meter. Ba't may natirang meter? Diameter. Ay, sorry po. Diameter po natin ay meter lang, hindi naka-meter squared. Ayun. Gotcha. So, meter po. So, may matitira pa pong meter dito sa ilalim. So, meron pa ditong kilogram. Linisin ko lang po itong taas para mas madaling nyo makita.
kilogram in every meter second. Tapos, dito na tayo. So, kilogram in every meter second divided by itong Newton per meter squared second ay si Newton ay equal to kilogram meter per second squared. Kilogram meter per second squared. Yun yung si Newton divided by meter squared multiply to second po. Okay? Ngayon, meter squared, may meter sa ibabaw, makakancel itong nasa ibabaw, may matitirang meter sa ilalim. Meter sa ilalim, cancel po iyang dalawa. Ngayon, ito po ay mayroong second sa ibabaw, second sa ilalim, cancel po yung second sa ibabaw. Para second sa ilalim, cancel po yung second sa ilalim. Ngayon, kilogram to kilogram, cancel na po. Ang matitira sa atin, unit less po. Walang unit ang Reynolds number. Again, formula natin ng Reynolds number, density, multiply to velocity, multiply to diameter divided by our dynamic viscosity. Question po? Question, guys? Ayan. So let's try solving another problem for Reynolds number naman po. Parang meron dito sa harapan. Ayan. Ito. Okay. So dito, ang sabi po, ay hindi siya nabubura. Paano? Ayun, nadidelete naman yung mga nakasulat. Okay, so let's solve this one po. Calculate Reynolds number if a fluid having a viscosity. So viscosity that is equal to 0.4 Newton second per meter squared and a relative density of 900 kilogram in every meter cube through a pipe of 20 millimeter. So may pipe tayo na 20 millimeter. So that is the diameter. 20 millimeter. Convert na po natin agad. That is equal to 20 divided by 1,000 po. 0.02. 0.02 meters and a velocity of 2.5, that is meters per second. Pa-correct ako dahil velocity po siya. Meters per second po. Okay? So, ang formula natin gagamitin, formula po ng Reynolds number, empirical formula siya. So, simply, huwag kakalimutan ng formulang to kasi gagamitin to habang buhay. No, density, velocity, diameter, dynamic, viscosity. Substitute nyo lang po mga idol, makukuha na po natin ang ating density na 900. Velocity natin na 2.5. Diameter natin na 0.02 divided by 0.4 Newton second in every meter squared. So our Reynolds number ay equal po kay ano, tara? Hindi ko gets yung context nun. Ano, tara? All over 0.4. Ayan. So, ang Reynolds number natin ay equal po kay 112.5. Anong unit? Wala po. So, dahil ito ay 112.5 and 112.5 is less than 2,000, therefore, this is laminar flow.
So na-identify natin na yung fluid na nagfo-flow doon sa pipe na yon na may 20 millimeter na diameter is a laminar flow fluid. Question po, pagdating natin kay Reynolds number. Ayun, thank you so much kung walang tanong. So, proceed na agad tayo dun sa last one. Ayan, para kayo makaidlip na ulit at alam ko kayo mga bumangon lang para sa klaseng ito. Pasensya na guys, kailangan lang natin i-discuss. No. Mm-mm. Last one po natin ay yung ating buoyancy. Buoyancy na nga. Okay, hindi na naman natin palalalimin masyadong buoyancy dahil si buoyancy simula elementary, high school ay pinag-uusapan. So balikan lang natin ng konti. Buoyancy is the upward force that the fluid exerts on an object submerged in it. This is the force equal to the weight of the fluid displaced by the object. Kung meron akong baso ng tubig, nilagyan ko dito ng isang bola sa loob, yung nabubupo o yung umapaw na tubig, yung volume nun ay the same sa volume noong ipinasok ninyo. Yun lang po yung buoyancy. No. So buoyant force on an object is given by FB is equal to density ng fluid multiplied to gravitational pull multiplied to the volume ng displaced fluid. Ibig sabihin, ang 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 weight, for example, ang force nito na kapag ito ay nilubog natin sa fluid, yung force or yung force exerted by an object ay kinokontra yung force exerted by an object, even it's from its weight or from additional external force, ay kokontrahin ng tinatawag nating buoyant force or the force provided by the fluid. At ang formula daw po natin, huwag kakalimutan, buoyant force is simply equal po kay density. Density nino? Noong fluid. Density ng fluid ang pinag-uusapan. Multiply to gravitational pull, multiply to the volume ng displace. Ang volume ng displace ay equal din po sa volume ng object na ating itinubog or inilubog doon sa ating tubig. Okay, para mas madali, dahil alam ko namang alam na alam nyo na ang buoyancy, so let's try solving a sample problem. Ayan. So dito, sabi daw po, a ball of mass 10 kg is held under the surface of a pool. Ano pag sinabing held, parang nakaibabaw siya. No, hawak sa ibabaw ng swimming pool. Ngayon, the instant it is released, binitawan. Binitawan ngayon si bola. It has an instantaneous acceleration of 4 meters per second squared. May acceleration daw po yung bola nung binitawan. What is the volume of the ball? What is the volume of the ball? Provided tayo ng mass natin na 10 kilogram, then meron tayong acceleration ng ball na equal kay 4 meters per second squared. Ang tinatanong sa atin, what is the volume of the ball? So dito tayo sa drawing po natin. Okay. Let me erase po para mas malinaw po tayo. Meron po ako ditong swimming pool. Yan. Swimming pool. Uy, sa summer na outing na ulit. Sana yayain nyo ko sa outing nyo. Uy, nanguna yarn. Okay. So, meron pong bola. Ngayon yung bola po, let's say nakalubog na. Yung bola pong yan, meron siya daw pong acceleration do sa pagkakapatak niya. So, may force due to acceleration. Meron tayong force due to acceleration na 4 meters per second.
pero tatandaan nyo yung bolang yan ay meron daw pong mass. At kapag may mass yan, meron din po siyang tinatawag natin na weight. Meron din tayong weight. Bukod sa force due to acceleration, may force due to gravity and mass tayo na tinatawag nating weight. Ngayon, dahil po siya ay lumubog sa tubig, may kokontra sa kanya. Ano yung kokontra? May kokontra po sa atin na buoyant force. Okay? Ang tanong daw po sa atin, what is the volume of the ball? So magkaroon po tayo dito ng summation of forces po. Para lang tayo nagfi-physics, no? So summation of forces po natin, let's say summation of forces at y is equal to 0, where going down is positive. Okay? So ano po yung mga forces natin na pababa? So nandyan yung ating force due to acceleration plus yung weight minus yung ating buoyant force na pataas is equal to 0. Isalin lang po natin yung FB natin. So FA plus weight is equal to FB. Paano pong formula natin ng FA? That is mass times acceleration. Yung provided na acceleration. No? Plus yung weight natin, that is mass times the gravitational pull. Anong formula ng buoyant force? Buoyant force is simply equal to the density multiply to gravity multiply to the volume ng ball. Ay ano yung hinahanap natin? Ito po yung ating hinahanap mga idolo. Yung volume po ng ating ball. So substitute lang po natin, ano po yung mass natin? 10 kilogram. Gravitational pull po, sige i-rewrite ko na lang at iba na atang sulat ito. Okay, mass po natin that is 10 kilogram. Acceleration natin is 4 meter per second squared. Plus mass natin that is 10 kilogram. Gravity natin is 9.81 meter per second squared is equal po kay density. Density ng ano? A pool. Ano gal naman ng pool? Kataasan yan ay tubig po. So density ng water that is 1,000 kilogram in every meter cube times 9.81 gravitational pull meter per second squared times yung hinahanap po natin na volume. So maalam ka po mag-shift solve. Maalam naman mag-shift solve. Ayun. So shift solve lang po yan. Ang volume ng ball natin ay equal to 5.922528 times 10 raised to negative 3 meter cube po. And that is the volume of the ball. Diga wala naman masyadong komplikasyon kasi alam na natin ang buoyancy dati pa. No. Question. For buoyant force, question. Question po. Clarification. Okay. So please do for the rest of the day po or the time natin dahil tayo 3 hours diga po, pakisagot na po ako ng mga natitira pa natin na um, sample problems po. No. So yan naman ay matagal ko nang binigay para kapag pinasa natin or kayo ay nagpa-check na, ay tapos na kayo, hindi nyo naintindihin. So you have all your time to do the rest of the sample problem for the prelims po. On our next meeting po, we're going, sorry po. Pahatcho lang ulit si sir, one moment po. Okay. On our next meeting, dito na po tayo. Hydrostatic and pressure variation. So medyo umuunti-unti na po tayo sa madugong part, no? Sa medyo maraming isosolve na part. So kayang-kaya naman po natin ito. So tayo po ay magche-check sa unang kalahati ng ating klase next meeting po. Diga 2 hours lang naman yung imimit natin every Sunday po. No. So the first 1 hour po ay magche-check tayo. The remaining 1 hour ay discuss natin ang Pascal's law at ang manometers po. Kaya yan.
Excuse me, hindi na ako nakapag-mute. Sorry. So, I think we're all good for today. Do you have any question po? So, yung recording po, i-share ko na lang sa mga BOD nyo para ma-share na nila po sa inyo. No? So, everyone, kung wala na pong tanong, thank you so much for attending today's class. Happy Sunday and see you next week po. Bye-bye mga idol. Love you po. Bye-bye po. Sige po, sir. Guys. Thank you po, sir. Bye. Aray ko. Ano?